Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba kamo? Tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes. Naku, weekend na ha. Ngayon po ay April 12, 2024. Ako po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa na namang edisyon ng programang Usapang Tol. Mamaya, isusubukan nating makasama si Senator Francis Tolentino na naroroon sa Washington, D.C. para saksihan yung magaganap na pakipagpulong ni Pangulong Bongbong Marcos kay US President Joe Biden at sa Prime Minister ng Japan, no? Yan ay trilateral meeting sa pagitan ng tatlong bansa, no? Tingnan natin kung tayo makakatanggap ng pinakahuling impormasyon, ano, kaugnay sa mahalagang pagpupulong na yan. Tayo po ay live na nasusubaybayan sa iba't ibang panig po ng bansa sa pamagitan po ng regional station ng DWIZ at maging sa iba't ibang panig ng mundo sa pamagitan po ng mga online accounts ng DWIZ. At syempre, tayo po ay simulcast din live sa Aliw TV Channel 23. So, pwede po kayo mag-participate sa ating talakayan sa pamamagitan po ng pagkomento sa aming Facebook page o kaya po isa pagkapadala ng mensahe sa aming hotline 8470-1750 hanggang 54 o kaya po isa aming text line 0999-376-6768. At mamaya po, bago tuluyang matapos yung programa, bibigyan natin ng panahon na mabasa yung inyong mga kuro-kuro at mga komento. Yung ating araw-araw na binabantayan, yung heat index, no? Kahapon po, batay doon sa datos ng Pag-asa, 6 na lugar yung nakapagtala ng dangerous level na heat index. At kabilang po dyan, ang Dagupan City, Bacnotan, La Union, Aborlan, Palawan, Masbate City, Catarman, Northern Samar, at Cotabato City. Kapag sinasabi pong dangerous level, yung heat index, ibig sabihin, pumalo yung heat index sa pagitan po ng 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius. At posible pong makaranas ng heat cramps, heat exhaustion, o kaya po heat stroke kapag matagal na nababad sa init ng araw. Kaya naman, hindi po nakakapagtaka no? Kung palagi tayo naghahanap ng malamig, no, na inumin o kaya yung mga sa malamig. Alam niyo naman pagka ganitong panahon ng summer, ang paboritong kainin ng mga Pinoy, ano pa, 'di ba? Kundi yung halo-halo, yung saging con yelo, mais con yelo, lahat ng may yelo, ano, para po mapatid yung ating init na nararamdaman. Pero ito ho, meron pong babala ang Department of Health laban po sa pagkain ng kontaminadong halo-halo na mabenta nga po kapag kapanahon ng tag-init. Ginawa po ni Health Secretary Ted Herbosa yung paalala matapos pong dalhin sa ospital sa Kidapawan City ang 10 katao na dumanas ng pananakit ng tiyan at pagsuka na ang pinaghihinalaang dahilan ay yung kinaing halo-halo. Ang binabanggit po ni Secretary Herbosa, importante na malaman yung proseso ng paggawa ng halo-halo at kung saan ang gagaling yung sangkap. Kapag nalantad daw po kasi sa init, no, yung halo-halo at hindi sapat yung asukal, pwede raw pong tubuan niya ng bakterya at makontaminate at maging sanhi po ng acute gastroenteritis. Pwede rin daw pong pagmulan ng kontaminasyon yung yelo, no, na maaaring hindi naman daw gawa sa potable water o hindi naman malinis o filtered water yung ginamit. Kadalasan po, no, yun yung mga malalaking tipak ng yelo, kung makikita ninyo, yun po ay ginagamit na dun sa mga cooler, no, para hindi mabilis na para manatiling sariwa yung mga isda sa palengke o yung mga karne.
Isa pa raw sa pwedeng pagmulan ng contamination, yung gatas, di ba, hinahaluan ng gatas yung halo-halo at yung mga saging con yelo. Pagka hindi pala yan naka-refrigerate sa loob ng ilang oras, madali yang mapanis, no? At pwede ring pagmulan ng kontaminasyon, no? Ang binabanggit dito ni Secretary Ted Herbosa, pati po yung yelo at yung gatas nga po, yun, nabanggit natin, na madali po palang mapanis sapagka hindi po na-refrigerate, no? Alam na, pagka sa kalsada, di ba, nakikita naman natin, nakalantad yung sangkap, di ba? Although nasa loob naman ng, nasa loob naman ng, ano bang tawag doon? Ng glass cabinet, di ba? Kaya lang, pagka nalantad ng matagal sa init ng panahon, pinamumugaran, pwede palang tubuan yon ng bakterya. Kaya po, ingat lang, no? Ingat sa pagkain ng halo-halo, tiyakin lamang po, no, na malinis nang sa gayon, maiwasan lamang po na kayo ay dumanas po ng aberya. At samantala po, kaugnay pa rin po ng mainit na lagay ng ating panahon, nasa linya po ng ating komunikasyon si Ana Cloren ng Pag-asa. Magandang umaga, Ma'am Ana. Ano ang weather for today sa DWIZ Napapanahong Balita. Yes, good morning, Ma'am Ana. Yes po, magandang umaga rin po sa ating lahat. Sa kasalukuyan, easterlies po yung weather system na umiiral po sa buong bahagi ng ating bansa. Ito po yung magdudulot ng generally maaliwala sa panahon sa buong bahagi po na ating kapuluan. Pero mainit po yan sa tanghali at lalo na po sa eastern section na ating bansa, posible po sila makaranas ng mga isolated na mga pag-ulan. Lalo na po ito sa hapon at sa gabi. Para po sa ating heat index forecast ngayong araw dito po sa Metro Manila, posible po umabot sa 39 hanggang 40 degrees Celsius yung ating heat index. Samantalang mainit na panahon din po yung naasahan natin sa bahagi po ng Dagupan na kung saan naabot po ito sa 44 degrees Celsius na heat index. Kaya ingat po sa ating mga kababayan at hanggat maaari iwasan po natin yung extreme activities lalo na po ito sa tanghali or between 12 hanggang 3 p.m. po ito. At sa kasalukuyan wala tayo minomonitor na LPA o bagyo na posible po makaapekto sa ating bansa. At wala rin ho tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin na ating karagatan. Ma'am Ana, ano yung mga lugar na pwedeng dumanas ng dangerous level na heat index ngayong araw? Nabanggit mo, Dagupan City, Metro Manila. Yung Dagupan City po aabot po sa 44 degrees Celsius. Yung mga nasa danger level po ay posible po maramdaman or maranasan sa may Northern Samar pa rin po, sa may Maguindanao area, pati na rin po sa may Palawan. At dito po sa atin na sa Metro Manila, yun nga po, nasa extreme caution po tayo, kaya pinag-iingat na po natin yung ating mga kababayan, lalo na po sa vulnerable person po sa ganitong init ng panahon. Oo, yung mga elderly, yes, tama po. Ana, tsaka yung may mga comorbidity, no? Yes, tama po. Oo, wag magtatagal sa labas, no? Kung maaari, iwasan muna yung mga outdoor activities. Maraming salamat, Ana. Salamat po, magandang umaga. Yan po si Ana Horda o Ana Cloren ng Pag-asa. Samantala sa puntong po ito, puntahan na po muna natin ang ating mga headlines. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. mga malalaking balita. Pinag-uusapan mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Biyernes, ika-12 sa buwang ito ng Abril taong 2024, unemployment rate sa bansa bumaba sa higit 3% nitong Pebrero. DWIZ Balita. 2 araw natigil pasada ng ilang transport group, kasado na sa Lunes. DWIZ Balita. Heat breaks para sa mga manggagawa, iginiit ng Department of Health. DWIZ
DWIZ Balita. Ang Pilipinas planong bumuo ng free trade agreement sa Amerika sa cyberspace at digital technology. DWIZ Balita. Pagbabawal sa paggamit ng wang-wang ng mga empleyado at opisyal ng pamahalaan, mahigpit na ipatutupad ng PNP. DWIZ Balita. At helicopter crash sa Cavite na ikinasawi ng 2 katao, iniimbestigahan na ng Philippine Navy. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, bumaba ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa nitong Pebrero sa datos ng Philippine Statistics Authority. Sumadsad sa 3.5% ang unemployment rate sa bansa nitong Pebrero. Yan po ay katumbas ng 1.8 milyong Pilipino. Mas mababa ito sa 4.5% na naitalang unemployment rate noong Enero o katumbas ng 2.15 million na mga Pilipino at nasa 4.8% noong February 2023 o katumbas ng 2.47 milyon na Pilipino. Iniulat din ng PSA ang pagtaas ng bilang ng mga nagkatrabaho na nasa 96.5% nitong Pebrero. Yan po ay katumbas ng 48.95 milyon na mga Pilipino. Mas mataas po yan kumpara sa naitalang 95.5% noong January 2024 o katumbas po yan ng 45.9 milyon na mga Pilipino at 95.2% naman noong February 2023 na katumbas ng 48.8 milyong Pilipino. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, kasado na ang 2 araw na tigil pasada ng mga grupo ng transportasyon sa Abril 15. Iyan ay sa harap ng nalalapit na deadline ng franchise consolidation ng mga public utility vehicle o PUV drivers at mga operators sa Metro Manila. Kasama ng grupong Manibela sa gagawang aktibidad ang grupong pagkakaisa ng mga samahan ng Tsuper at Operator Nationwide o Piston upang ipaglaban ang karapatan sa kanilang mga prangkisa. Nabatid na sumulat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang grupo ng transportasyon para muling ihirit ang pagpapalawig ng consolidation sa prangkisa ng mga jeepney operator at driver. Pero matatandaan po na inihiyag ni Pangulong Marcos at maging ni Transportation Secretary Jaime Bautista na hindi na palalawigin pa at sapat na ang ibinigay na 3 buwang extension para sa consolidation na magtatapos na nga po sa Abril 30. DWIZ Balita. Binigyang diin ni Health Secretary Ted Herbosa ang kahalagahan ng pagbibigay ng heat break sa mga manggagawa, partikular na sa mga nagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw para maiwasan ang mga heat-related illness. Ginawa ng kalihimang pahayag kasunod ng report na isang 75 taong gulang na lalaki sa Ilocos Sur ang namatay dahil sa posibleng heat stroke. Samantala, welcome naman kay Secretary Herbosa ang pahayag o ang hakbang ng Department of Labor and Employment na payagang lumiban sa trabaho ang mga empleyadong mayroong mga health issues na pinalala pa ng mataas na heat index. Sang-ayon din ng kalihim sa panukalang gawin ng mga construction worker ang kanilang trabaho sa gabi kung kailan malamig ang temperatura. DWIZ Balita. Sa oras na 15 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, plano ng Pilipinas na bumuo ng bilateral free trade agreement sa Amerika sa cyberspace, digital technology at iba pang larangan. Sinabi ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, na committed ng Estados Unidos sa pagtulong at itinuturing nito ang Pilipinas bilang isang major investment hub para sa maraming American companies. Bukod dito, tinitingnan din umano ng US na isali ang buong ASEAN region sa Indo-Pacific Economic Framework. Samantala, sisikapin din umano ng Pilipinas na bumuo ng kaparehong ugnayang pangkalakalan sa bansang Japan. DWIZ Balita. Mag-iigpit naman ang Philippine National Police sa mga gumagamit ng
wangwang o sirena at blinker sa mga sasakyan kasunod po ng utos ng Pangulo na nagbabawal sa paggamit ng wangwang sa mga opisyal ng gobyerno. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, bago pa ang Executive Order No. 18 ni Pangulong Marcos, umiiral na sa bansa ang Presidential Decree No. 96. Sa ilalim po niyan, ang paggamit ng sirena o kaparehong gadget ay pinapayagan lang sa mga sasakyan na opisyal na gamit ng Armed Forces of the Philippines, National Bureau of Investigation, Land Transportation Office, Police Department, Fire Department at mga ambulansya. Dagdag pa ni Fajardo, makikipag-ugnayan sila sa MMDA at sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila para tiyaking nasusunod ang utos ng Pangulo. Pagtitiyak pa niya, wala silang sasantuhin o magiging patas sila sa pagpapatupad ng pulisiya laban sa iligal na paggamit ng wangwang. DWIZ Balita. Ay dagdag po natin dahil dun sa binabanggit ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na Presidential Decree 96, ito po yung naging basis sa paggamit ng wangwang. Yung mga lalabag po mapapatawan sa ikalawang pagkakataon mapapatawan po ng parusang 6 na buwang pagkabilanggo. Yan, meron po itong katapat na imprisonment at multa na 600 pesos. Mapapawalang bisa rin pati yung rehistro ng sasakyan na kinabitan ng sirena. Yan. Kaya po, seryoso po pala yung kaukulang parusa sa mga lalabag sa paggamit po nitong sirena. Samantala po, sa iba pang mga balita, masusing iimbestigahan ng Philippine Navy ang pagbagsak ng Robinson R-22 helicopter sa bisinidad ng Cavite City Public Market. Yan po ang tiniyak ni Naval Public Affairs Office Director Commander John Percy Alcos para maiwasang maulit muli ang insidente. Sinabi ng Philippine Navy official na galing sa Sangli Airport ang naturang chopper at nagsasagawa ng training flight lulan ang 2 pilot officer. Naisugod pa umano sa ospital ang 2 piloto, ngunit sa kasawiang palad ay hindi na sila umabot ng buhay. Nagkikiramay naman ang pamunuan ng Philippine Navy sa mga pamilya ng mga nasawi na pansamantala munang hindi kinilala. DWIZ Balita. Tanggap po tayo ng pag-uulat mula po sa labas ng himpilan. Feeling of entitlement ng mga gumagamit ng wangwang dapat na raw na mawakasan. Ang report mula po kay Patrol No. 19, Celi Ortega Bueno. Panahon na upang matigil ang feeling of entitlement ng mga opisyal ng gobyerno sa paggamit ng wangwanga. Itiniyag ni Senator J.V. Ejercito makaranggit na isang welcome development ang pagbabawal ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga opisyal ng gobyerno at mga sibilyan na gumamit ng wangwang, blinker at iba pang signaling device. Ayon kay Senator Ejercito, marami sa mga gumagamit ng wangwang ay nambubuli sa kalye kapag dumadaan ang kanilang convoy habang ating mga kababayan ay nagtitiyaga na sa matinding traffic. Pinatupadaan niya sa panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang pagbabawal sa wangwang kaya't walang dahilan para hindi ito maipatupad ngayon. Sinabi ni Senator Ejercito na hindi siya gumagamit ng sirena, blinker at kahit ng mga police escort dahil nakakahiya sa publiko. Sa katunayan, bisikletaan niya ang kanyang minsang ginagamit sa pagpasok sa Senado. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Kanyang ipinagbawal na po yung illegal na paggamit ng wangwang kasi according doon sa Presidential Decree 96, ang pinapayagan lang na gumamit po ng wangwang o ng sirena yung pong opisyal na mga sasakyan na gamit ng AFP, NBI, LTO, of course, PNP, at yung mga truck ng bumbero at yung ambulansya. Kung dito po sa Pilipinas, equalizer yung traffic, Parang nga naman, pare-pareho po tayo nata-traffic, Bakit nga naman may sense of entitlement yung iba? Pero yun nga lang po, equalizer sa ating bansa yung traffic. Lahat kasi tayo nakakaranas, Mayaman, kung ano man ang status sa buhay, matanda, bata, lahat po nakakaranas ng traffic. Nakakalungkot po, dahil sa ibang bansa, ang equalizer po nila yung public transportation. Lalo na dun sa mga developed countries, Kasi yung mga mayayaman po roon, yung mga CEO, supervisor, manager,
gumagamit po yun ng public transportation. Sumasakay po ng tren, sumasakay ng subway, papasok sa trabaho, sumasakay po ng bus, no? Dito po sa Pilipinas, hindi po ganon. Kabaligtaran po yung nangyayari. Dumadami po yung mga private na mga vehicle, hindi rin po natin masisi. Kasi yung pong public transportation natin, kinakailangan po talaga ng improvement, no? Yung infrastructure po talaga, kailangan mapaghusay. Yan naman ang binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ano? Nabanggit yan isang araw, no? Doon sa traffic summit o prior to the traffic summit, na darating yung araw na kahit mayaman, gumagamit na ng public transportation. Kasi ganyan nga po yung nangyayari sa ibang bansa. Anyway, we have yet to see yung araw na yan, na mangyayari yan. Kasi di hamak nga naman na mas mura pag gumamit ka ng public transportation, ano? At kung mas mapapabilis yung, kung pareho lang din naman, ano, yung magiging length of time mo, gagamit ka na ng public transportation. Anyway, tanggap pa po tayo ng pag-uulat mula po sa labas ng impilan. Trabaho para sa bayan, pinamamadali na. Ang ulat po mula kay Patrol Number 11, Tina Nolasco. Pinamamadali na ni Trade Union Congress of the Philippines o TUCP President at House Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza sa Department of Labor and Employment at iba pang kaugnay na ahensya ng gobyerno ang pagbuo ng trabaho para sa bayan plan. Ayon kay Mendoza, ito'y para agarang makalikha ng bago, desente at permanenteng trabaho sa milyong-milyong Pilipino na walang trabaho. Anya kasama ang iba pang katuwang na social partners sa gobyerno at mga kaibigan sa negosyo. Handa sila sa Philippine Labor na humarap sa mga pagsubok upang matiyak at ma-upgrade ang mga oportunidad sa trabaho ng mga manggagawa. Mabatid na sa pinakahuling tala nitong Pebrero, pumalo sa 12.4% o katumbas ng 6 na milyong Pilipino ang may trabaho, ngunit naghahanap pa ng iba pang trabaho upang pandagdag kita o pantusto sa kanilang pamilya. Habang 3.5% naman o nasa 2 milyong Pilipino ang wala talagang trabaho. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa Impira May Tolong Lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, nagiling ko ng tama. DWIZ Balita. Maraming salamat sa report mong yan, Tina Nolasco. Alam nyo, madagdag lang natin yung pinag-uusapan natin yung public transportation sa ibang bansa. Meron din silang app na ginagamit Tapos dun sa app na yon, malalaman ninyo kung gaano kung kayo po ay pupunta from point A to point B, ano-ano yung mode of public transportation na pwede nyo sakyan para makarating doon sa point B. Tapos, nakalagay din doon kung ano yung oras ng dating ng tren, kung ano yung oras ng dating ng bus, o kung pati po yung pinakamalapit na taxi, no? Alam na-detect po nung app na yon. Kaya very much guided, no? Lalo na yung mga manggagawa, yung mga estudyante, no? Kung gaano katagal sila maghihintay para makasakay ng tren o ng bus at hanggang doon sa makarating sila sa opisina o sa mga eskwelahan. Ayun. Later on na yan, sana po makapag-develop din po tayo ng ganong klaseng technology, no, para mas maagapayan yung publiko. Pero bago po yan, kinakailangan po muna natin talagang paghusayin yung ating mga infrastruktura pagdating po sa public transportation. At hindi lang po yun, actually sama-sama po tayo dito dapat talaga sa usapin ito ng traffic. Dahil actually, pag pumunta ka sa mga iski-iskinita, sa maraming mga community, Maynila, Quezon City, nakakadagdag din po sa traffic yung mga nakaparada sa nakahambalang sa gilid ng kalsada na dapat po one way o dapat po three-way yung traffic. Minsan nagiging one way na nga lang po kasi ginawang paradahan, nung mga ginawang parking slot nung mga sasakyan. Kaya nga po, I remember there was a bill before na pwede kang bumili ng sasakyan kapag meron kang parking space. May ganun may ganung isinusulong, Or baka magawa natin ng innovation na kada barangay magkaroon ng mga parking space, para nang sa ganun hindi po nakahambalang sa kalsada yung mga sasakyan at magamit po talaga yon sa totoong layunin na daanan po ng mga sasakyan. Ayan. Samantala po, mamaya na natin tawagin itong susunod na report mula kay Gilbert Perdes. Bigyan daan po muna natin ng commercial break. Ang oras po sa buong Pilipinas,
Nagbabalik pong programang Usapang Tol sa oras na 6:35 na umaga. Naku, ilang buwan mula ngayon, 3 buwan na lang pala, no? Sa Hulyo po idaraos na ang 2024 Olympics sa Paris. At kaugnay po niyan, puspusan po yung ginagawang paghahanda ng mga Pilipinong atleta na sasabak sa pinaka-prestihiyosong sports event sa buong mundo. No, ang 2024 Olympics ay ang ika-100 taong pagsali rin ng Pilipinas sa nasabing sports event. Noong January, ay nabanggit po ni Tagaytay City Mayor Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino na 19 na mga atleta mula sa Pilipinas yung target na sumabak sa Olympics. 4 na mga Pilipino ang qualified ng sumali, yung confirmed ng qualified na sumali sa Olympics. At kasama po dyan sina Pole Vaulter EJ Obiena, Tokyo bronze medalist boxer Yumir Felix Marshall at gymnast na sina Carlos Yulo at Alea Finegan. Last week po, napaulat na hindi kasama sa lalaban sa Paris Olympics yung weightlifter na si Heidelin Diaz na nauna na pong gumawa ng kasaysayan bilang kauna-unahang Pilipino na kasungkit ng gold medal sa Olympics noong 2020. Ito po yung ating tatalakayin ngayong umaga. Ay, good morning, Senator Tol. Hi, good morning, Cecil. Good morning sa inyo dyan sa Pilipinas. Tayo po ngayon ay 6:36 ng gabi dito sa Washington, D.C. At tayo po ay nandito sa lobby ng isang hotel kung saan gaganapin yung isang dinner na kasama po yung ilang senador at members ng Congress ng US. So, naghihintay lang po tayo ng tawag. Alas 7 po magsisimula yun, pero siguro in 10 minutes time, papasok na rin tayo doon sa Buluwagan para doon sa US Congressional Dinner. Ay, ganun pala, Sentol. Ipasok na natin itong si Tagaytay City Mayor, Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino. Siya ang punong tagapangasiwa nitong preparation po ng ating bansa sa Paris Olympics. Nakasabay ko nga sa airport, sina Yumir Marshall at saka sina Steve Tesio. Nakasabay ko sa San Francisco. Ayun. Ayan, good morning po, Mayor Tolentino. Hi, good morning po sa inyong lahat at good morning po sa iyo, Senator Tol. Ito ang talagang tunay na usapang Tol. Back to back. Nasa Washington DC tayo, sobrang lamig dito. Nangangalay na akong nakatayo ako, hawak-hawak ko itong cellphone na nakalimutan ko yung lagayan ng cellphone. Nakataas lang yung kaliwang kamay ko rito, wala namang mapagpatungan. Siguro tanungin natin yung preparasyon, mga ilan ba makakasali sa Paris Olympics na Pilipino? Diretsohan na natin doon. Ilan pa inaasahan papasok? Technically, meron na po tayong 13. Ang pumasok na po ay 10. We have marami-rami yun. Yeah, we have EJ, 3 boxers, 4, 4 na weightlifters, 8, 2 gymnasts, so 10. Kaya po 13 yan, meron talaga ang athletics at saka aquatics na universality. Mag-qualify o wala through normal, meron talaga silang slot na 2. 1 male and 1 female. Gender equality. So since nakuha na ni EJ yung male through normal as part of athletics, meron pang, pag wala nag-qualify na normal, meron pang isang babae. The same as aquatics, pag walang nag-qualify through normal qualifying, meron pang isang slot na isang babae, isang lalaki. So ilan na magiging maximum natin? Palagay nyo, Mayor, ilan magiging maximum players natin sa Paris? Well, sinusubukan natin na praying hard also na mabit yung 19 sa Tokyo. So 20 hanggang 25, pipilitin po ng mga atleta natin yan. Ayun, maganda-ganda na yun. Malapit-lapit na. Kumusta naman ang estado ng training? Paano ang training ngayon? Patapos na? Nagsisimula na? Or... Yeah. Mayroon pong nagsisimula na. Tulad ng nabanggit na po kanina, nakasabay nilang boksingero. Talagang sila ay bound for Colorado. Yung bago lumaban ng new qualifying sa Bangkok sa May 31 to June 4. Then, before Olympics, meron pong hinanda ang Philippine Olympic Committee na 1 month before na training camp sa isang siyudad sa Musel.
Metz in France, at 1.5 hour away from Paris. Nakapirma na po tayo ng kontrata doon. Hiwa-hiwalay pala ang pagsasanay. Cecil, baka ikaw may karagdagang katanungan sa ating Philippine Olympic Committee President? Yes, so yung mga challenges lang, Mayor Tolentino, na doon sa ginagawa nating preparations. Well, ang una, yung mga training, ay yung mga qualifying pa. Punta muna tayo sa qualifying pa. Medyo mabibigat ang laban dyan dahil last qualifying na yan. So nagsisiksika na po dyan yung mga other continents, European, North Americans. Kasi last chance na rin yan. Kumbaga, huling biyahe na yan. So nandun na yung siksikan talaga. Naglalabasan pa yung North Koreans, yung mga surprises and some Asian na malalakas. Financial resources, Mayor Tolentino? Nakakasurvive pa naman dahil meron pa naman mga godfathers tsaka nandiyan pa naman ang hopefully na tuloy-tuloy ang PSC na mag-support ng fund. That's their mandate. Ayun. So, pati yung mga coaches natin, may mga foreign coaches ba tayong kasali ngayon na tinap, sir, na makakasama? Kompleto po yan, Senator Tol. Meron po mga foreign at saka kompleto mga nutritionist, therapist, etc. Ayun. Kanya-kanyang team talaga. May mga personal coaches pa. Yun ang isang challenges namin na paano makakasama. Halimbawa po nag-qualify, paano makakasama yung mga foreign coaches na limited lang ang slots ng mga kasamang officials. No? One coach, one trainer, etc. So yung mga may personal foreign coaches, hindi pa namin alam kung saan nasisiksik yun o parang turista lang na may ticket lang, etc. Officially, kailan ang start ng Paris Olympics? July, ano po? July 26 will be the opening July ceremony. 26, ayun. Pakatapos to na SONA siguro. Kaya ito yung aabangan ng ating mga kababayan. Right after the SONA, July 24. Yes. Ayun. Cecil, ikaw may karagdagan tanong? Kamustahin ko lang po ang Tagaytay ngayon, Mayor, kasi yan ang pinakamalapit sa Metro Manila. Mainit po ang panahon dito. Kamusta ho sa Tagaytay? Marami po bang dumadayo ng mga turista? Marami po naman po dumadayo at nandun pa rin naman po yung ating food tourism, mas with scenery. Yun po yung pinopromote ngayon. So, lahat naman po kaya pumupunta doon dahil pa malapit at mabilis ang pagkain ng matikman ng iba't ibang pagkain, lalo na yung mga bulalo. Kaya pasok pa rin po yung food tourism, kanya-kanyang iba't ibang restaurants, iba't ibang mga chef na nagbubukas ng mga restaurants. So we consider it as culinary tourism too. Matindi rin ho ba init doon, Mayor? Diyan po sa Tagaytay? 30 plus po ang not unlike other ibang lugar natin sa Pilipinas na lumalampas ng 40. Pero malamig pag umaga, malamig pag gabi. Malamig pa naman po. Malamig naman po. Lalo na weekend, no? Sentol. Mas malamig po dyan sa Washington po. Masarap po. Mas malamig pa raw sa Washington, Sentol. Malamig dito ngayon sa Washington DC. Siguro ngayon sa kinalalagyan ko, baka baka 10 or 11 degrees. Yung lamig. At ito na nga, magsisimula na yung US Congressional Dinner, kaya tayo medyo lalapit-lapit na at baka mapagsarahan pa tayo. Sige, Sentol. Pagkain. Ano kasi dito di kahon dito ang kilos. So, yung ating mga atleta, good luck sa kanila, lalong-lalo na doon sa mga potential winners. Any projection, ilan ang makukuha nating gold medal, ilan ang bronze, ilan ang silver. Yung ating hula-hula. Nahirap pa, but definitely we will try, God willing, we will try to beat the Tokyo record. Ayun. Tokyo, naka-gold tayo for the first time, naka-silver, naka-bronze. So siguro ngayon, mas marami-rami yung harvest natin. Yun ang inaasahan. Yandun yung momentum na, Cecil, inaasahan ng ating mga kababayan. Magtutuloy-tuloy. Good luck sa atin. Good luck sa Philippine Olympic Committee. Salamat po sa suporta ng mga kababayan. Salamat po sa suporta ng mga kababayan. Go for the gold. Tsaka alam ko, marami pa tayong mga PhilAm na pwedeng pumasok May mga nakita ko yung swimmer at saka track and field na magagaling din na siguro sana makahabol. Opo, may mga surprises po dyan. Meron pang skateboard, may golf,
Meron pong sure na hindi pa ina-announce. Like golf, Ayun. skateboard, shooting, mga continental slots. Ayun. Ay, sige. Good luck. Cecil, Oo ako'y nga. magpapaalam Yes, na. Sentol. Tinatawag na ako Opo. rito. Mm, Ito po yes, si yes, Senator sir. Francis Maraming Tolentino, salamat po. nag-uulat dito sa Washington, D.C. At good luck po sa ating Olympic team na lalahok sa Paris Olympics. Good luck po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. At Ayun. magandang umaga sa inyo lahat. Ayan, maraming salamat Senator Tol at mag-iingat ka dyan. Mayor Bambol Tolentino, naku maraming salamat din po sa pagpapaunlak ng panayam sa amin ngayong umagang ito. Ayan, go for the gold tayo, Mayor Mabuhay po ang ating Tolentino. programa. Maraming salamat po at mabuhay po kayo dito po sa aming tunay na usapang utol. Opo, back to back yan. Salamat po, Mayor. Yan po si Mayor Abraham Bambol Tolentino na siya rin pong tumatayong presidente ng Philippine Olympic Committee. Magbabalik po ang programang Usapang Tol. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol sa oras na 6:52 ng umaga. Tanggap muna tayo ng report mula po sa labas ng himpilan. US company mag-i-invest sa micro-modular reactors at power generation projects sa Pilipinas. Ang ulat mula po kay Patrol Number 13, Gilbert Perdes. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ng Ultra Safe Nuclear Corporation o USNC, isang kumpanyang naunguna sa nuclear technology at renewable energy sa Amerika. Nabatid na pangunahing tinalakay dito ang kooperasyon sa sektor ng enerhiya ng Pilipinas. Ikinalugod naman ni PBBM ang pangako ng kumpanya na mamuhunan sa micro-modular reactors at power generation projects sa Pilipinas na nakaangkla sa layunin ng kanyang administrasyon na magbigay ng malinis na enerhiya sa bansa. Maliban naman kay Pangulong Marcos, kasama rin sa nasabing business meeting sina Finance Secretary Ralph Recto, DTI Secretary Alfredo Pascual at House Speaker Martin Romualdez. Matatandang nakaharap na rin ni PBBM ang mga kinatawan ng kumpanya noong nakarang taon at maging sa US Presidential Trade and Investment Mission noong nakarang Marso ngayong taon. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Ano na ang presyo ngayon ng mga bilihin? Nagtaas ba o nagmura o nanatili lang na stable? Yan. Naroon po si Maring Sandy Fernandez sa Signal Village Public Market. Sandy, good morning. Yes, happy Friday, Senator Francis Tolentino at Ms. Cecil Villarosa. So unahin ko na po muna ang ating good news. Meron po tayong dalawa. Ang una po natin ay sa bigas na mula Bulacan ay nagbaba ng presyo. Kaya ang pinakamurang uri ay mabibili sa halagang 45 pesos per kilo. 45 pesos? Yes, Ms. Cecil. So kung kahapon po 48 ang ulat, ngayon naman po nagbaba ng 2 peso 45 po ang pinakamababa. Wow. Yes po. Sa usapang gulay naman, ito yung pangalawang good news natin. Ito ay hinahango mula Pasig. Nagbaba ng 10 pesos matapos ang Holy Week. Kaya po, ang pinakamababang gulay po ay mabibili sa 50 pesos per kilo. Ito yung paborito nating kamatis. Oo. Opo. Mura yung habang 50 pesos, ha? Yes, Ms. Cecil. At 180 naman po yung bell pepper na usually 200 to 300. Yun po. Ba, good news yan, lalo pat weekend, Sandy. Marami tayong mga kababayan na mamamalengke. Yun. Maganda yan at yan ang kanilang mabubungaran, ano? Sige. Yes, Ms. Cecil, totoo po. At yung sa atin namang karne dito na mula Batangas, nagtaas po ng 10 pesos. Kaya naman, laman, giniling at pork chop natin ay nasa 320. Ang liempo po, 345. Ribs at pata naman ay 285. Para sa ating isda po, pwede ho nating tanungin ang ating Sentol Token winner para mga musta po sa mga presyo. Sige nga. Good morning po. Sino ang ating maswerteng vendor ngayong umaga? Sandy. Yes po, kasama po natin si Ate Marivic na isa po siyang fish vendor. Meron po tayong live video para makasama niyo sa Miss Cecil ngayong araw. Ayan, sige nga. Good morning po, Ate Marivic. Hello po. Yan, good morning. Ayan, Ate Marivic, mga isda pala ang inyong tinda. Ay, naririnig niyo po ba?
po. Ayun, nakita na namin si Ate Marivic. Parang suot mo na yung apron ng Sentol, ah. Ang ganda ni Ate Marivic sa umaga, oh. Ayan. At saka yung kamiseta pala, yung t-shirt, suot na rin niya. Ate Marivic, sa inyo na namin malaman yung presyo ng isda ngayon. Magkano ba? Magkano presyuhan ngayon ng isda? Yung galunggong po namin is 170 ang kilo sa lalaking galunggong. Sa galunggong babae, 100 ang kilo. At saka sa pampano, 400 ang kilo. Tulingan, 170 ang kilo. Pusit na kalawang, 200 ang kilo. At saka pink salmon is 180 ang kilo. Parang mas mura dyan ng Ate Marivic kumpara dun sa ibang mga palengke na pinuntahan ni Sandy. Mas mura ho dyan ng presyo ng mga isda. Saan ho galing yung inyong isda, Ate Marivic? Sa Malabon lang po kami kumukuha. Sa Malabon. Direkta pala sa Fishport. Sa Fishport. Kamusta naman ang benta, Ate Marivic? Ngayon, medyo matumal. Kasi maraming sariwa, medyo matumal ngayon. Kaya ganun po ang bintahan ngayon dito. Ayun, maaga-aga pa naman, Ate Marivic. Pero ano bang mga isda yung mas mataas yung benta? Ang mataas ngayon na isda, medyo mataas-taas, tuna, talakitok, mga ganun. Tapos sa pusit na lumot, yun lang medyo mataas-taas. Ayun. Pero ang presyo ba ngayon, Ate Marivic, bumaba ba yan o tumaas? Bumaba po talaga. Bumaba. Opo. Ay, tama. Nagtutugma. Yun yung binabanggit din kahapon sa amin nung BIFAR na dumami yung supply ng galunggong kaya asahan yung pagbaba ng presyo ng galunggong. Di maigi, Ate Marivic, no? At di bali weekend naman, Ate Marivic, alam mo naman, pagka weekend, palengke din yan ng ating mga kababayan. Kaya tataas sa inyong benta, Ate Marivic? Apo. Ayun. Isuot nyo, Ate Marivic, yung sombrero ng Sentol. Lalo pat medyo maaraw na dyan. Yan. Para dagdag pa ng galang yan. Doon sa init ng panahon. Sige. Ayan. Sige po, ma'am. Opo. Salamat, Ate Marivic. Salamat din po. Opo. Yan. Smaring Sandy. Yes, Miss Cecil, maraming salamat ho. Ito po ulit si Sandy Fernandez, ang kumare niyo sa palengke. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sa susunod ho ulit. Salamat po. Ayan, good news yan ha. Nagbaba yung presyo ng bigas dun sa Signal Village Public Market. May mabibili ng 45 pesos kada kilo. Kahapon, yung pinuntahan ni Sandy na palengke sa Taguig din, merong 48 pesos. Ngayon may 45 pesos na kada kilo. Yon. Kasi anihan na malamang pumasok na yung mga bagong aning bigas sa mga pamilihan, kaya nagkaroon ng maraming supply, kaya po bumaba yung presyo ng bigas at pati po yung presyo ng mga gulay ay bumaba din, pati yung presyo ng mga isda. Bumaba rin. Good news po yan para dun sa ating mga kababayan na mamamalengke ngayong darating na weekend. Next week, sana magtuloy-tuloy yung pagbaba ng presyo ng mga bilihin, para, o kaya kung hindi man, maging stable, maging steady. Ang dami po kasing factor kung bakit gumagalaw yung presyo ng mga bilihin, yung number one na po dyan, yung presyo ng yung cost of transportation, pagka tumaas yung gasolina o yung presyo ng langis, magta-translate po yan into possible additional cost po sa presyo ng mga bilihin. Samantala, bago po tayo tuluyang magpaalam, bigyang daan po muna natin ang mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation. Every day is always a new gift, a new beginning. Whatever glory or pain you had in the past, just remember that yesterday ended last night. Today is a new beginning. Start healing a heart. Share a new smile. Always be good. Think good. Thank God. Thank God. TGIF, have a good weekend ahead. God bless you. Ayan.
Very meaningful message from the chairman of Aliw Broadcasting Corporation, Sir Edgard Cabangon. Samantala, sumay nyo na po ang 1 oras na balitaan at talakayan dito po sa programang Usapang Tol. Ako po inyong lingkod, Cecil Villarosa, sa ngalan po ni Senator Francis Tol Tolentino. Samantala, antabayanan nyo po ang susunod na programang Pasada Balita kasama si Kuyang John Ibanez. Senador Francis